Ayan. So, kumbaga ako po kumbaga nagsimula po ako sa IM Worldwide, no? Before pa lang mag-IM Worldwide, so isa pa akong working student. So, graduate po tayo sa STI based HRM. And then, kumbaga, murang edad pa lang po talaga, nag-work na po tayo. Para syempre, pang-tustos din, no, sa pangangailangan. Hindi naman tayo laki sa yamang pamilya. Sakto lang, hindi naman po ganun kahirap, di ganun kayaman. And then, after I graduated na po sa school, so nag-work po tayo sa waiter sa restaurant. So I work for almost 9 years sa Philippines. Kasama na po yung pagbabarko natin doon. Kasi after po natin mag-work sa restaurant sa Pilipinas, syempre, ang normaling mga thinking ng mga empleyado, medyo maliit yung sahod. So syempre ako naman, naghahanap ako ng opportunity na kung saan pwede namang kahit paano tumaas onti yung sahod ko. Ngayon, palipat-lipat po ako ng mga company na pinapasukan. So I work sa Sofitel, sa Peninsula. So akala ko pag nasa hotel na ako, malaki yung sahod. Yung pala, parehas lang pala. Hanggang sa nag-decide po ako na, syempre, at least mayroon na ako experience sa mga F&B industry. So nag-decide po tayo mag-barko. So ayan, so I work for one contract lang naman sa kontrata sa barko. Kumbaga, ginawa ko po na syempre, as a first timer sa barko, nagtanong-tanong ako sa mga katrabaho ko. No, syempre sabi ko, okay, excited ako na mag-work sa barko kasi nga syempre yun yung mga normally Filipino dream di ba? Mag-OFW or maging seaman para malaki ang sahod. So tama naman. So sumasahod po tayo ng mga almost 50,000 per month sa barko. So kahit paano sabi ko malaki na to. Compare sa Pilipinas sa sahod ko kasi sa Pinas nasa around 10k to 13k per month. Kasi mababa nga, di ba? Hanggang sa syempre sabi ko sa mga kasamahan ko, kamusta naman po yung pag-work sa barko? Ilang taon na kayo? Tapos ano yung mga nakuha nyo ng resulta or parang achievement sa barko? So may mga nakausap ako ron, may mga 5 years na, may 10 years na, may 20 years, may 30 years. Sabi ko, okay, ganun pala. Tapos meron silang mga kotse, meron silang mga properties, meron silang mga bahay. So ibig sabihin pala, dapat pala, ganun katagal mag-work sa barko. Para kumita ng ganun, para magkaroon ng kung anong meron sila. So sabi ko sa sarili ko that time, first time ko lang po magbarko nun. Sabi ko, ayaw ko naman tumagal sa barko ng ganun katagal. Imagine mo, mag-work tayo ng 10 years, 20 years sa barko, nang walang, kung mag-ibig sabihin, doon ka lang sa barko. Although enjoy siya, kasi nakakapag-travel ka iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Yun nga lang, sobrang lungkot po sa barko. No, kasi mag-isa ka lang. Although may makasama kang mga ka-Pilipino rin na nag-work din doon, pero hindi sapat Kumbaga pa nagkasakit ka, ikaw pa rin Kasi kumbaga na-experience ko po na magkasakit sa barko na hindi na ako makatayo dahil sa sobrang pagod. Kasi po I work for 7 days a week, no? Sa barko, tapos ang work hours namin 13 hours to 15 hours per day. Ano yun? From morning to, hating gabi. Kasi shifting So syempre may breakfast kami, may lunch, may merienda pa, may dinner, tapos may midnight snack pa. Hanggang sa syempre, to cut the long story short, next po natin. Ayan. So ito po yung first time na nakapunta ako sa office ng IM Worldwide. So dito po ako na-invite, so ayun po yung time na yun na sabi ko, ang hanap ko lang naman talaga is magkaroon ng business na pwede kong gawin na habang nasa barko ako, kumikita ako sa Pilipinas. No? So na-explain sa akin sa IM Worldwide. Before po kasi may iba pang opportunity sa IM Worldwide, pero mas nag-focus tayo ngayon sa barley, sa product natin sa IM Worldwide. And then, kumbaga, syempre, nagustuhan ko yung Just For You. Ayun po yung pinakang ko yung nagustuhan kay Just For You. Kasi po na rin nabalos Just For You. Yung tipong 4 lang, sabi si 4 lang talaga, kita ka ng 40,000 pesos. Sabi sa akin gano'n. Totoo pa rin, ganyan. So una, kumbaga, syempre, medyo pa ako, skeptic. Syempre, di ko naman nakapatunayan, di ko pa alam, baka sabi-sabi lang. Meron pa akong thinking noon that time, sabi ko, pag niloko ko ng tao na to, ibig sabihin, bata pa naman ako that time. Nag-start ako sa IM Worldwide, 22. Sabi ko, bata pa naman ako. Pwede pa akong sumampa sa barko. If ever na maloko man ako, or ma-scam, so okay lang sa akin. Tapos sabi ko, may kilala man akong police. So if ever na ma-scam, hindi susumbo ko na lang. Diba? Sabi na. Sa isip ko lang hindi sabi sa kanya, para diba? Para lang. Pero ayan, so dyan po nag-start tayo. So wala pa talaga akong idea sa business, so zero knowledge po. And then, so to cut the long story short, naging part po tayo ng IM Worldwide way back 2017. So ayun po yung first na pag-join natin. And then, ito po yung pinakang tip, no, na isa sa ginawa ko rin. Kung paano ba tayo nag-boost or kumbaga nagkaroon ng resulta sa IM Worldwide.
So una, syempre, kailangan mo ng personality development. Pakisabi nga po, personal development. Personality development. Kailangan po kasi ma-enhance dito yung attitude nyo sa negosyo, skills nyo, communication skills, and syempre, kumbaga kailangan as a person din, nag-i-improve ka. Kasi nag-jump ka sa ibang klase ng buhay na eh. Kumbaga sa employment, okay lang sa labas, walang problema. Pero sa IM Worldwide, once na tumapak ka, once naging part ka ng IM Worldwide, mag-iiba na yung parang pananaw mo sa buhay. Kumbaga para ka na, sabi nga naman ni Mentor kanina, parang lalayuan ka na, di ba? Parang minsan tatawanan ka pa. Kasi na-experience ko rin po yun. Even my families po, na ganun din. So, may time po na pinayak talaga ako ng father ko. Kasi ang point doon, bakit ka nag-learn sa ganyan? Ang hirap-hirap niya, nagbabarko ka na, sayang naman yung yung trabaho mo. O syempre, ngayon tumawag pa sa tito ko, yung ninong ko from Laguna. Pinapunta sa amin sa bahay para kausapin lang ako. Tapos isa rin yun, binomba din ako ng mga pangaral, puro pangaral. Hanggang syempre, kung wala nang kampi sa bahay, tumuloy yung luha ako. So napayak na lang ako that time. And then, so dito nga, so unti-unti sa IM Worldwide, natututo po tayo, no? And then, so syempre through trainings, no, through mentorings, tsaka sa presentation po, marami po tayong mga natututunan dito. So ang kinagandaan po dito, may mga mentors or may mga leaders po or ka-team nyo na magtuturo sa inyo paano siya gagawin step by step. Kasi since zero knowledge po kasi negosyo, wala akong alam, di ba? So ang pinangawakan ko lang, andyan naman yung tumutulong sa akin. So makikinig ako kung ano yung sabihin nila, gagawin ko lang din. Di ba? Yan. After that, so syempre po, hindi naman sa umpisa, malaki agad yung kita mo eh. Tama? Kumbaga sa umpisa, hindi naman agad may resulta ka. Walang problema ron. Pakisabi nga po, process. Kumbaga meron talaga tayong pagdadaanan na moment na akala natin parang ang hina or parang ang bagal natin. Pero sabihin mo, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi lahat ng maliit, lahat ng malaki, lahat ng malaki, nagsimula sa maliit. Tama. Diba? So yan, so imagine niyo, first check ko po that time nasa 8,000 pesos. Ayun po yung pinaka-first check ko na ang kwento po niyan, meron akong, kasi po dati uso pa yung Skype. No? So syempre ako po as a leader or as a networker, ang sabi sa akin ng mentor ko, mag-invite ka lang daw. So ako naman, invite ko na invite. Nagpadala ako ng mga kaibigan ko or mga nakausap ko sa Facebook. Hanggang sa walang nagpe-pay-in. So may one time, ang ginawa ko, okay, since marami na akong beses na nakapakinig ng pagtotok ng IBP, sabi ko, okay, sige, try ko lang. Ang gagawin ko, ako yung magtotok. Hindi ko papalam sa mentor ko na itotok ko yung taong to. Via Skype pa po yun dati. So, taga Pampanga po yun, and then tinok ko nga, ganito, ganyan. May mga mali-mali pa akong sinasabi ng ganan. Hanggang sa kinabukasan po, pumunta ng office, nag-pay platinum. Galing, di ba? Kung sabi ko sa sarili ko, grabe ko na pala magpa-pay-in. Sinubukan ko lang talaga mag-talk, pinag-practice ko lang. Ang utak ko lang doon, sabi ko, mag-practice ako, mag-talk. Ang maganda, nag-pay-in pa. Di ba? So kaya talaga yun, nagkaroon siya ganyan. So syempre po, unti-unti, nagkaroon ng resulta. Hanggang sa ngayon po, yan. So total po, nakita na po natin sa IM Worldwide is almost 5 million na po. Yan, doing this business for almost 9 years na rin. And also, napag-travel na rin po tayo ng 5 countries. No? So, sa Hong Kong, sa Dubai, sa Japan, sa Europe, Holy Land. So, ayun po yung mga travel na nakuha po natin ng libre. Pakisabi mga po, libre? Libre! Libre ka nga lang po ng siomay, di ba? Ng fishball, ng burger, masaya kami, no? Travel pa kaya, di ba? Pakisabi nga po, all expenses paid. All expenses paid. Yung tipong gigising ka na lang sa umaga, only yung breakfast, naka-buffet, tapos lunch, ganun din. Kaya pagbalik po namin sa Pilipinas, after ng mga travel, nagdagdagan po yung aming mga timbang. No? Pero ang maganda po ron, may mga moment po kami na kahit ako mismo, that time nasa Hong Kong travel incentive. Pauwi pa kami ng Pilipinas noon, nasa parang airport pa kami. May kausap ako, Jade. Nag-pay ng Jade. And then, kumbaga, yung pag ko sa Pilipinas po, meron nag-abang sa akin na 300,000 pesos. That time. Di ba? Ang maganda po, travel ka na, parang ako po yung binayaran ng 300,000, di ba? And then also, hindi lang po tayo kumita, syempre po nakabili tayo ng mga luxury items, no?
So ayan, nakabili tayo ng MacBook, tapos yung Hermes na belt, H, yan. So kumbaga ako po, never ko na-imagine talaga sa buhay na bibili ako ng ganyan. Kasi napakamahal naman talaga, di ba? So ang belt ko lang talaga dati, yung mga nasa Tianggi lang, 150 lang yun eh. Di ba? Ito pa kayang belt, nasa magkano ang bili ko dyan? Mga 50,000 na ata. Mga ganun, around doon, nakalimutan ko na yung presyo. And then yung bracelet, tapos yung relo, di ko lang suot. And then yung bag. Yung bag ko po na dala-dala ngayon, yung LV na bag. Eh, di ko rin talaga na-imagine bibili ako nun. Nasa around ano po yan, nasa 150,000 yung presyo ng bag na po na yan, di ba? Pero sa akin, worldwide po, naging posible. Di ba? Kaya tandaan niyo po, yung mga bag nyo ngayon, yung mga relo, yung mga belt, okay lang po yan. Pansamantala lang yan. Sabihin mo sa akin ko, pansamantala lang yan. Samantala lang Ayan, so next time yan. ko naman ang bibili no, ng ganyang kamamahal. Ayan, and also nakita po tayo ng Sapphire Elite Executive and also yung Ruby Elite Executive rank ng company. And then, ayan, so under po ng team natin, mayroon na rin po tayong mga career achievers na nakapag-release ng kanilang kotse, no? So ang kinagandahan po niya, hindi lang naman po ako yung nagkakaresulta sa akin worldwide. Marami rin po sa mga team natin na kumikita ng malaki. And also may resulta na. Di ba? Ayan. Next. Yan. So ito po yung first car ko. Nilabas sa akin worldwide. Pakisabi nga, 1 year, 6 months. 1 year, 6 months. Lalabas ko po yung first car ko na si Primo. Yan, Honda City. No? So actually, sobrang tagal po ng 1 year, 6 months. May iba nga po dito, kapatulad ng Mentor Jones, di ba? 2 months lang. Pero ang maganda po dyan, brand new. Diba? Kasi ang napundar ko po sa pag-work doon before, almost 9 years tayo nagtrabaho. Ang napundar ko po noon, motor. Second hand pa. Diba? 9 years. Pero sa aking worldwide po, 1 year, 6 months. Diba? And then, after ng first car, may second car. Diba? So ito na po yung drive natin ngayon na fully paid na Ford Mustang na nakapark sa baba. Diba? So sino nag-aakala? Yung dating habal-habal driver. No, yung dating waiter, dating kusinero, dating nagbebenta ng Avon, di ba, ng boardwalk. Marami po tayong ginawang racket ngayon po. Nag-drive na ng fully paid na Ford Mustang. Di ba? Yan, so yan, almost na po tayo. So yun, tapos na po. So tandaan nyo lang po, no, kung sa ngayon po, ikaw pa rin mag-isa, ikaw pa rin nandyan, wala ka pang kasama, wala pang resulta, okay lang. Kasi mga okay lang yan. Okay lang yan. Dadaanan talaga natin yan. Dadaanan Diba? talaga natin. Kasi yung resulta mo ngayon, kung meron ka ngayon, hindi siya permanente. Pansamantala lang yan. Darating yung moment sa buhay mo na ikaw naman magkakaroon ng resulta kagaya ng mga mentors sa aking worldwide. Yun lamang po, to God be the glory.